Guys, kapag nakikita nyo ito sa daan, ang mga checkpoint ng LTO tungkol sa palit plaka, huwag kayong matakot. Kasi dito, tutulungan nila kayo na maibigay ang inyong mga plaka. I-assist kayo kung saan ninyo makukuha ang inyong plaka. At syempre, bibigyan kayo ng guide. So, kung ganito ang inyong mga plaka, yung 7 characters pa, halimbawa yung mayroong 2 letra na kulay puti na plaka, 2 letra, tsaka 5 numbers, kailangan mo din yan palitan ng bagong format o bagong plaka ngayon. Kasi para mayroon na kasi tayong bagong design ng plaka, yung mas malaki ng kaunti compare sa dati. So kung ganyan yung plaka mo, pwede mo nang palitan. Itatrack mo lang sa LTO tracker kung nasaan ang iyong plaka. Pero kung just in case na makita nyo sa daan itong mga checkpoint ng LTO tungkol sa offline palit plaka, huwag kayong matakot. Hindi yan sila maninikit. I-assist lang kayo kung paano nyo makukuha ang inyong plaka at saka kung dala nila ang inyong plaka. Halimbawa, temporary plate pa rin ang gamit ninyo pero dala nila ang inyong plaka at huminto ka sa kanilang area, ay ibibigay na lang sa iyo ito. So, kailangan lang ng ORCR tsaka ID. Photocopy lang. Siyempre, dala-dala naman natin yan kapag nagbabiyahe tayo, di ba? Pero take note lang ha, kung saan ang iyong region, doon mo lang din makukuha. For example, taga NCR ka, NCR mo din nakuha o ang mother file ng motor mo. Kahit saan sa NCR, kahit na nasa Marikina, nasa Makati, kahit nasa Alabang, ayan, nasa Valenzuela, basta NCR yan, makukuha mo ang iyong plaka at i-guide ka nila kung saan mo ito kukunin kung just in case hindi nila dala ang iyong plaka. Ayan. Pero kung ikaw ay taga Region 4A or taga Region 3, ayan, tapos nadaan ka ng Manila, pwede ka pa rin huminto. Pwede pa rin. Yun nga lang, hindi nila hawak ang iyong plaka. Ituturo lang nila kung saan mo kukunin ang iyong plaka. So ito ay bilang tugon ng LTO para mapabilis ang pag-distribute ng mga plaka. Kung just in case wala pa ito sa kasa, pwede nyo rin kunin sa LTO mismo. Halimbawa, hindi kayo makakita ng mga ganyan. Yung iba kasi umiiwas sa mga ganyan, nakala na checkpoint ng LTO. So yung iba, pwede nyo i-track sa LTO tracker. Search mo lang sa Google, LTO tracker. Search mo lang yon, tapos i-enter mo lang doon yung assign plate mo. Ayan. Tapos matitrace mo na kung asan yung plaka. Halimbawa nakalagay is LTO La Loma. Ayan. So pwede mo na yan kunin doon kung nandun na yung plaka, or LTO Araneta. Ayan. So ganon. Huwag kayong matakot kasi tinutulungan lang nila tayo para maibigay na ang ating plaka. Pero sa case ko pinuntahan ko yung aking plaka sa dealer, sa mother file ko, sa central office, dun sa main, wala din yung aking plaka. So, inaantay ko pa yung text, mga 4 days na ata nakalipas. Inaantay ko pa, iti-text na lang daw ako kung nakita na yung plaka ko. Kasi, gusto ko na rin kasi may kabit yung plaka ko kasi mag-i-stricto na sila sa, lalo na sa Calabarzon. Sa August 30, mag-i-stricto na sila sa mga temporary plate, walang plate. Ayan, tsaka mga sira-sira ang plaka, hindi tama yung pagkakabit. May penalty yan, 5K. So, dapat makuha niya ang inyong plaka kung kayo ay taga Calabarzon. Kung just in case naman di ka Calabarzon, pero dumadaan ka ng Calabarzon, ay kasama ka dyan sa checkpoint. Kung just in case may checkpoint sila. Ang Calabarzon ay sakop niyan ang Cavite, Laguna, Rizal, Quezon. So, ayan, yung Region 4A nga, ang sakop ng Calabarzon. Kung dumadaan ka dyan, nagagawi ka dyan, kailangan mo na rin na meron na yung iyong mga plaka. So, ayun. Kung makikita nyo yung parang off-plan palit plaka ng LTO dyan sa daan, lumapit kayo, huwag kayong mag-alangan. Basta wala ka namang diba, tinatago, wala kang violation, ayan. So, matatrack nila yan kung asan ang iyong plaka at kung dala nila, ibibigay nila ito mismo sa inyo. Ayun lang, sharing is caring!